Si Maria ay palaging tinatawanan ng mga walang kwentang pamahiin at mga manghuhula, ngunit isang araw, isang matandang babae ang nagbuhos ng asin sa pintuan ng kanyang bahay at bumulong, "Huwag mong wawalisan, hanggang gabi. May dadaan na estranghera at mag-iiwan ng katotohanan." Kinalaunan, nang umuwi siya at yumuko sa may pintuan, nanigas si Maria sa kanyang nakita. Maligayang pagdating. Ako nga pala si Lester ng channel na Kwentong Tambayan. May bago na naman tayong kwento para sa inyo. Bago tayo magsimula, isulat nyo sa comments kung saan nyo kami pinapanood. Ang umaga sa apartment ni na Maria at Danilo ay nagsimula tulad ng maraming karaniwang umaga. Sa labas, ang kalangitan sa panahon ng habagat ay makulimlim. Ang mga patak ng ulan ay tumatama sa bintanang jalusi at sa kusina ay umaalingaw-ngaw ang amoy ng mainit na pandesal at kapeng barako. Si Maria, na nakasuot ng maluwag at pambahay na duster, ay nakatayo sa tabi ng kalan, hinahalo ang sinangag gamit ang sandok na kahoy habang nagpapakulo ng tubig. Sa kalan, mahinang sumisagitsit ang apoy. Halos walang ingay na umuugong ang refrigerator. At sa isang banda sa mga tubo, mahinang dumadaloy ang tubig. Ang mga kapitbahay sa itaas ay gising na at malamang ay naliligo na. Nakatambay si Danilo sa hapagkainan, nag-scroll sa kanyang cellphone at paminsan-minsan ay napapangiti sa sarili. Bagong ahit siya, nakasuot ng preskong polo shirt yung light blue na pinlansya pa ni Maria kagabi. Ang kanyang coat ay nakasampay sa sandalan ng upuan. Ang kanyang sinturon ay nakatupi sa tabi. Mahabang araw ngayon, sabi niya nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Meeting sa umaga, tapos mga kliyente, tapos may isa pang meeting sa gabi. Kumain ka ng maayos. Sagot ni Maria, sabay lapag ng plato sa harap niya. "Baka mamaya abutin ka na naman ng gabi ng kapilang ang laman ng tiyan. Susubukan ko." Inangat niya ang kanyang tingin, ngumiti ng kanyang pamilyar na ngiti na dati nagpapakilig kay Maria at bumalik sa pagtingin sa cellphone. Umupo si Maria sa harap niya, nagtimpla ng kanyang kape at hinawakan ng tasa gamit ang dalawang kamay. Tuwing umaga, ewan ko ba, palaging malamig ang kanyang mga kamay. Kahit mainit naman sa loob ng apartment, tiningnan niya ang kanyang asawa. Ngumunguya ito nang hindi tumitingin sa plato. Mabilis na nagtatype ng mensahe, ang mga daliri ay nagmamadali at tila kinakabahan. Hindi na ito bago. Sa mga nakalipas na buwan, si Danilo ay laging tila wala sa sarili. Iniisip ni Maria na dahil lang ito sa trabaho. "Anong meeting ba yan sa gabi?" Tanong niya para lang may mapag-usapan. May mga partners na dadating, hindi niya inangat ang ulo. "Mga big boss, kaya kailangan presentable ako." "Naiintindihan ko." Inusog ni Maria ang asukal palapit sa kanya. Tumango lang siya ng mekanikal at nagpatuloy sila sa almusal. Siya sa cellphone, si Maria sa kanyang sariling mga iniisip. Sa labas, may dumaang tricycle. Sa itaas, may inuurong na kasangkapan ang kapitbahay at rinig ang pag-akyat ng elevator hanggang sa ikawalong palapag. Gusto ni Maria ang mga tunog na ito ng umaga. May dala itong katiyakan, pakiramdam ng isang tahanan. Higit sa 20 taong pagsasama ang nagpasanay sa kanya sa ganitong ritmo. Kape sa umaga, mahinang kwentuhan, paghatid sa asawa, at ang mahabang araw para sa sarili. Natapos ni Danilo ang kape, tumingin sa relo, at tumayo. "O sige, kailangan ko nang umalis. Dalhin mo yung payong mo, maulan sa labas." Sinuot niya ang kanyang coat, hinalikan si Maria sa sintido mabilis at sanay na parang humahalik lang sa isang taong matagal mo nang kilala sa may pintuan. Nag-ayos ng kuwelyo sa salamin at lumabas. Narinig ni Maria ang pag-lock ng pinto, ang tunog ng elevator, at bumalot ang katahimikan sa apartment. Bumalik siya sa kusina, tumayo ng sandali sa tabi ng bintana. Lumakas ng kaunti ang ambon. Sa labas, isang kapitbahay ang naglalakad, dala ang kanyang eco bag. Dahan-dahan, balot ng manipis na jacket. May asong tumahol sa di kalayuan. Binuksan ni Marie ang radyo ng mahina para lang may marinig at sinimulang ligpitin ang lamesa. Ang mga plato sa lababo, ang mga tasa sa lagayan. Ginagawa niya ang mga galaw na ito nang hindi nag-iisip. Tumutugtog sa radyo ang isang lumang OPM song. Sumunod ang ulat sa panahon. Tapos isang boses ng babae ang nagpapaliwanag kung paano mag-adobo. Lumipas ang halos isang oras. Nakapagpalit na si Maria ng komportableng maong na pantalon at asul na t-shirt. Isinuot ang kanyang lumang gray na rubber shoes na ginagamit niya pamalengke. Pupunta sana siya sa botika para bumili ng vitamins at baka dumaan sa palengke para bumili ng mangga.
Ang araw ay tila magiging tahimik, walang laman, at pambahay lamang. Tumunog ang telepono habang kinakapa niya ang susi sa bulsa ng kanyang bag. Sa screen, lumabas ang pangalan ni Danilo. Maria. Ang boses niya ay nagmamadali, medyo humihingal. Hoy, tulungan mo naman ako please. Yung suit ko nasa laundry, yung dark blue. Pwede mo bang kunin mamayang gabi? Hindi pwede na wala yon. Anong suit? Umalis ka na nakakota? Oo, para to sa meeting mamaya. Sabi ko nga sa'yo, mga big boss to. Kailangan ko talaga yung suit na yon. Kukunin ko sana. Kaya lang sunod-sunod ang gagawin ko. Maria, nakikiusap ako. Yung resibo nasa top drawer sa may hallway, dun sa loob ng luma kong coin purse. Sige, ngumiti siya. Kukunin ko. Huwag ka nang mag-alala. Salamat, mahal. Libre kita ng dinner mamaya. Ang dami mo ng utang sa akin na pang restaurant, biro ni Maria. Tumawa siya ng maikli at pinatay ang tawag. Binuksan ni Maria ang drawer sa hallway. Ang drawer na ito ay nagsisilbing taguan ng mga maliliit na gamit, calling cards, turnilyo, lumang resibo, electrical tape, at mga reserbang baterya. Dito rin tinatago ni Danilo ang kanyang coin purse, isang lumang leather na kulay brown na gamit niya pa noong nakaraang 15 anyos. Agad niyang nakita ang resibo. Inilagay ito ni Maria sa bulsa. Sinigurong may dala siyang pera. Isinukbit ang bag at nang hahawakan na niya ang doorknob para lumabas. Narinig niya ang mahihinang yabag sa hallway ng building. Hindi tunog ng elevator. Hindi rin tunog ng sapatos na may takong, kundi malalambot na hakbang na walang pagmamadali. Naghintay si Maria. Tumigil ang mga hakbang sa mismong tapat ng kanyang pinto. Binuksan niya ito. Sa harap niya ay ang matandang babaeng iyon. Ilang beses na siyang nakita ni Maria sa nakalipas na taon. Maliit, payat, palaging may balabal sa ulo kahit mainit o umuulan. Nakasuot ng mahaba at madilim na palda at lumang sapatos na malinis. Mayroon siyang maiitim at mapagmasid na mata at mga kamay na kulubot na sa katandaan. Minsan, nakaupo siya malapit sa kanto ng barangay, nagtitinda ng mga pinatuyong halamang gamot at langis. Minsan, nakatayo lang siya sa kanto, nakatingin sa malayo, o kaya'y naglalakad ng napakabagal, parang walang tiyak na pupuntahan. Sabi ng mga tsismosang kapitbahay, isa raw siyang albularyo, ang iba na may manghuhula, o simpleng matandang namumuhay mag-isa sa kabilang kanto. Hindi kailanman nakialam si Maria rito. Hindi siya ang uri ng babaeng nagkukomento tungkol sa mga dumadaan. Ano pong kailangan nila? Tanong ni Maria, magalang ngunit seryoso. Hindi sumagot ang matanda. Kumuha siya sa kanyang bulsa ng isang maliit na balot ng papel, nakatupi sa lumang paraan tulad ng pagkakabalot ng mga sari-sari store sa tinging asukal. Mula sa balot na iyon sa kanyang palad, ibinuhos niya ang napakapinong puting asin. Yumuko ang matanda, hindi sa mabilis na paraan ng isang kabataan, kundi sa may paghihirap na galaw ng isang matanda, kung saan bawat kilos ay bakas. Sa isang manipis at tuwid na linya, ibinuhos niya ang asin mismo sa may pintuan ni Maria, mula sa isang dulo ng hamba hanggang sa kabila. Huwag mong wawalisan hanggang gabi, sabi niya ng mahina. May dadaan na estranghera at mag-iiwan ng katotohanan. At agad siyang tumayo ng tuwid, tumalikod, at naglakad patungo sa hagdanan, hindi sa elevator sa hagdanan, na para bang sinadya niyang huwag maghintay kahit isang segundo, na para bang alam niyang bawal siyang mag-aksaya ng oras. Naiwang litong-lito si Maria. Nakatayo siya sa pintuan ng kanyang sariling apartment, nakatingin sa linya ng asin. Walang takot na namuo sa kanyang loob, kundi inis isang kakaibang babae sa kanyang pintuan, na nagsasabi ng kung ano-anong kalokohan tungkol sa isang estranghera na dadaan. Hindi kailanman naniwala si Maria sa mga ganito. Mga manghuhula, orasyon, bawal magwalis sa gabi, bawal mag-abot ng gamit sa ibabaw ng pintuan, bawal ilapag ang bag sa sahig. Noong bata pa siya, tinatawanan ng ina niya ang mga pamahiin. Si Nanay Paula ay isang istrikta at edukadong babae, isang kagalang-galang na chemist, at palagi niyang sinasabi, ang mga taong natatakot sa pamahiin ay ang mga taong natatakot mag-isip para sa sarili nila. Ang mga salitang ito ay nakatatak sa isip ni Maria. Teka po! Sinubukan niyang sumigaw patungo sa hagdanan. Ano pong ginagawa niyo rito? Ngunit nasa pagitan na ng mga palapag ang matanda. Rinig na lang ang mahinang tiktak ng kanyang sapatos sa sementadong hagdan. Banayad, pantay, at walang pagmamadali. Wala siyang lakas ni panahong sundan pa ito. Huminga ng malalim si Maria.
Tiningnan muli ang asinpino, tuwid na parang ginamitan ng ruler, napakaayos at maingat, na para bang hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa ito ng matanda. Sa mapusyaw na kulay ng sahig sa may pinto, halos hindi makita ang puting asin, malapitan mo lang talaga makikita ang linya. At siguro iyon ang dahilan kung bakit hindi inisip ni Maria na walisin ito agad. Hindi dahil sa paniniwala, kundi dahil sa katigasan ng ulo. Naisip niya, pag-uwi ko mamayang gabi, wawalisan ko to para pagtawanan ni Danilo. Ikwento ko sa hapunan. Isipin mo, may matandang nagbuhos ng asin sa pintuan natin. Siguradong may marereklamo na naman siya. Nilaktawan niya ang puting linya, nilock ang pinto ng 2 beses, bumaba sa elevator, at lumabas ng building. Halos tumila na ang ambon, naiwan na lang ang manipis na hamog, amoy basang semento at mga nalaglag na dahon ng paligid. Isinuot ni Maria ang hood ng jacket niya, tumawid sa kalsada, at naglakad sa nakasanayang daan sa may parke, sa panaderya na may matamis na amoy ng tinapay, at sa botika na daanan niya pauwi. Ang laundry shop ay 2 kanto lang ang layo, sa isang maliit na hilera ng mga tindahan katabi ng isang barberya at pagawaan ng sapatos. Ilang taon nang suki doon si Maria. Kilala na niya si Aling Loring, ang nagbabantay. Habang naglalakad, ewan ba niya kung bakit, ngunit hindi ang suit ang nasa isip niya kundi ang kanyang ina. Kaninang umaga nang umalis si Danilo, bigla niyang naalala ang mga notebook ng ina niya. Marahil dahil kagabi, inilabas niya mula sa aparador ang isang lumang litrato at matagal itong tinitigan. Sa litrato, nakatayo ang kanyang ina sa hagdanan ng pabrika, nakasuot ng white lab coat, nakapusod ang buhok, at nakangiti isang ngiting may halong pagod. Noong panahong iyon, alam na ng ina niya na ang kanyang proyekto, na kanyang pinagpuyatan gabi-gabi, ay hindi aaprubahan para gawa ng produkto. Ngunit nakangiti pa rin siya. Alam ni Nanay Paula kung paano magpakatatag. Nang mamatay ang ama ni Maria, hindi kailanman hinayaan ng ina na makita siyang umiiyak. Tuwing gabi lang, minsan naririnig ni Maria na naglalakad ng tahimik ang ina sa kusina. Ganoon ang naiwan sa kanyang alaala. Ang mga hakbang sa gabi ng kanyang ina, ang madilim na kusina, at ang mahinang amoy ng vanilla extract na ewan ba niya bakit inihahalo ng ina sa kanyang tsaa. Pagpasok sa laundry shop, amoy kemikal at mainit na hangin ang sumalubong sa kanya. Nasa likod ng counter si Aling Loring na matagal nang kilala ni Maria. May kalakihang babae, nakasalamin na nakasabit sa kuwintas, at maikli ang buhok. Sa itaas ng counter, ang telebisyon na mahina ang volume ay nagpapalabas ng isang morning cooking show. Maria, magandang umaga, masayang bati ni Aling Loring. Magandang umaga, Aling Loring. Kukunin ko po sana yung suit ng asawa ko, yung dark blue. Inabot ni Maria ang resibo. Kinuha ito ni Aling Loring, tiningnan ng malapitan, sumilip sa itaas ng kanyang salamin, at muling tumingin sa papel. May nagbago sa kanyang ekspresyon. Nako, kinuha na po to sabi niya nang nagtataka. Paano pong kinuha na? Kaninang umaga lang ba? Mga 11:00. Sino po? Nagkibit balikat si Aling Loring, tiningnan ang logbook, at hinagod ang daliri sa linya. Isang batang babae po. Sabi niya galing daw sa inyo. Ibinaba ni Maria ang kanyang bag sa counter. Galing sa amin? Paano nangyari yon? Sinabi niya po ang apelyido niyo, nagpakita rin ng resibo. Kaya hindi na ako nagduda. Maliit, nakasuot ng light-colored na jacket, pormada, nakatakong, bata pa, at maganda. Akala ko pamangkin o kamag-anak niyo. Anong kamag-anak ko? Aba, akala ko kamag-anak niyo o kaya assistant ng mister niyo. Ewan ko. Natahimik si Maria. Nang mapansin ni Aling Loring na may mali, nagmadali itong magsalita sa medyo nagugilty na tono. Maria, paano ko naman malalaman? Totoo yung resibong pinakita niya. Tumugma ang apelyido. Hindi na kami humihingi ng ID. Basta may resibo, binibigay namin. Siyempre, tama naman po yun. Narinig ni Maria ang sarili niyang boses na parang nanggagaling sa malayo. Hindi niyo po kasalanan. Ako po yung hindi nakakaalam. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Danilo. Nagring, nagring, nagring. Hindi sumasagot ang tinatawagan. Tumawag ulit. Maraming beses. Pinatay niya ang tawag. Nanatili siyang nakatayo ng 1 segundo sa counter, nakatingin sa labas ng bintana kung saan naglalakad ang mga tao na may dalang basang payong. Gusto mo ba ng tubig? Tanong ni Aling Loring. Hindi po, salamat. Ayos lang.
Kinuha pabalik ni Maria ang resibo, nilagay sa bulsa, nagpasalamat, at lumabas ng tindahan. Sa labas, tumigil siya. Sumilong sa ilalim ng tolda. Ang mga patak mula sa bubong ay bumabagsak sa semento, palagi sa iisang pwesto. Batang babae, light-colored jacket, nakatakong, sinabi ang apelyido. Alam tungkol sa laundry. Alam kung anong resibo ang kailangan. Sinubukan ni Maria na mag-isip ng kalmado. Baka may inutusan si Danilo mula sa trabaho at nakalimutang sabihan siya isang assistant o sekretarya. Sa opisina nila, maraming empleyado. Baka may dumaan sa daan, kinuha ang suit at dinala sa kanya. Kung ganon, bakit hindi niya sinasagot ang telepono? Baka nasa meeting siya. Baka naiwan sa ibabaw ng lamesa ang cellphone. Posible ang lahat ng ito. Ngunit may isang bagay sa loob niya ang tila dumudulas sa isang hindi magandang pakiramdam. Hindi gusto ni Maria ang pakiramdam na ito. Yung tipong naniniwala pa rin ang isip mo na ayos lang ang lahat, pero iba na ang alam ng katawan mo. Nananalamig ang kanyang mga daliri, bumibigat ang kanyang mga balikat, at medyo kinakapos siya sa paghinga. Tinawagan ulit niya si Danilo, at ngayon, dumiretso na sa voicemail. Ibig sabihin, nireject niya ang tawag. Naglakad pabalik si Maria ng dahan-dahan. Hindi na siya pumasok sa botika. Hindi rin sa palengke. Makakapaghintay ang vitamins, pati ang mga mangga. Umuwi siya ng bahay at naglakad ng mas mabilis kaysa sa dati. Sa entrance ng building, nakasalubong niya ang isang kapitbahay. May sinabi ito tungkol sa panahon. Tumango si Maria at sumagot ng wala sa sarili. Sa elevator, tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Malamig pa rin ang kanyang mga daliri. Paglabas niya sa kanyang palapag, bigla niyang binagalan ang kanyang paglalakad ng walang malinaw na dahilan, lumapit sa pinto at tumigil 3 hakbang ang layo. Ang linya ng asin ay nandoon pa rin sa may pintuan manipis, puti, tuwid, katulad na katulad kaninang umaga. Ngunit ngayon, hindi na ito tinitingnan ni Maria bilang kalokohan ng isang matanda. Tinitingnan niya ito at nakakaramdam siya sa kanyang dibdib ng isang tahimik at nakakabagabag na kaba. Yumuko si Maria. Sa simula, para lang suriin ito ng malapitan. Umupo siya. Nakapatong ang kamay sa pader. Mahina ang ilaw sa hallway, kumukurap ang bumbilya sa kisame, at kailangan niyang itagilid ng kaunti ang kanyang ulo para makita ng maayos. Hindi na pareho ang asin. Ibig sabihin, pareho ang asin, pero nagbago ang hugis nito. Kaninang umaga, pantay ang linya na parang ginuhitan ng ruler. Ngayon, sa gitna malapit sa pinto, may isang malinaw na bakas na nakadiin sa puting linya. Maliit, pambabae, patulis ang unahan, manipis ang takong, maselan ang disenyo ng swelas mga hugis diamante siguro, o maliliit na zigzag. Ang bakas ay sariwa, malinaw, parang isang selyo. Dahan-dahang tumayo si Maria. Mas kalmado na ang tibok ng kanyang puso kaysa kanina, ngunit bawat tibok ay tila ramdam na ramdam, parang may mahinang kumakatok sa loob ng kanyang dibdib. Tiningnan niya ang sarili niyang sapatos gray na rubber shoes. Bilugan ang dulo, walang takong, walang zigzag. Flat ang swelas na pang sports. Umalis si Danilo kaninang umaga na nakasuot ng leather shoes pang opisina. Malaki ang paa niya, size 43, malapad ang unahan. Dito, may bakas na halos kasing liit ng paa ng bata. Isang manipis na sapatos na pambabae, makitid ang takong, at hindi makapal. May pumasok sa kanyang apartment. Nakatayo si Maria sa tapat ng kanyang sariling pinto, at hindi siya makagalaw. Tahimik sa hallway. Tanging sa itaas lang, may tumutulong gripo. Mula sa ibaba, may narinig siyang pagsara ng pinto. Napapitlag si Maria at mabilis na lumingon. Wala namang tao. Walang laman ang hagdanan. Kinuha niya ang cellphone. Hindi masyadong sumusunod ang kanyang mga kamay. Binuksan ang kamera. Una, pinikturan niya ang buong linya ng asin, wide shot. Tapos yumuko siya at pinikturan ang bakas ng malapitan. Tapos mas malapit pa para makita ang disenyo ng swelas. Tapos umatras siya ng isang hakbang at pinikturan ang pinto pati ang doormat na bahagyang nausog ng mga 2 o 3 milimetro. Gayong palaging sinisiguro ni Maria na tuwid ito sa sahig. Kinukuhaan niya ng litrato ang bawat detalye ng masinop na parang may hindi nakikitang tao sa tabi niya na bumubulong. Kuhanan mo yan. Kuhanan mo to. Kakailanganin mo yan mamaya. Nang ibulsa niya ang cellphone, napagtanto niyang pinagpapawisan ang kanyang mga palad. Kakaiba malamig ang mga daliri, pero basa ang palad. Kinuha ni Maria ang susi
Ang doorknob ngayon ay umikot ng may mahinang click gaya ng dati. Parehong tunog, parehong doorknob. Ngunit sa unang pagkakataon sa higit 20 taon, binubuksan ni Maria ang sariling pinto at iniisip, ano kaya ang madadatnan ko sa loob? Maingat siyang humakbang lagpas sa asin, nang hindi tinatapakan ng bakas at pumasok. Tahimik ang apartment, mainit-init, amoy ng nakasanayang tahanan. Ang mahinang amoy ng sinangag kaninang umaga, konting pabango ng lalaki at alikabok. Hindi na niya binuksan ang ilaw sa hallway, naglakad siya sa madilim-dilim, hinubad ang jacket, isinabit sa sabitan. Yung jacket ni Danilo ay nandoon sa sabitan kaninang umaga. Wala ang pangalawang jacket niya. Normal, lahat normal. Pumasok siya sa sala. Ang mga kurtina, kung paano iniwan kaninang umaga, bahagyang nakabukas. Ang mga throw pillow sa sofa ay nasa tamang lugar. Ang remote control sa ibabaw ng mesa, katabi ng magazine na binasa ni Danilo kagabi. Ang tasa mula sa almusal ay nasa lababo pa rin. Tiningnan ni Maria ang buong kwarto ng dahan-dahan. Walang pagmamadali, na parang ngayon lang niya nakita ang sariling bahay. Sa unang tingin, walang kakaiba, walang gamit na nakakalat, walang senyales na may hinalungkat. Kung may babaeng naghanap ng kung ano, naghanap siya ng maingat. Pumunta si Maria sa kusina, binuksan ang ref, para lang tingnan kung nandoon pa ang pagkain. Isang nakakabaliw na isipin, pero nandoon pa rin ang lahat sa pwesto. Mga yogurt, ang Tupperware ng ulam kagabi, isang garapon ng jam, at ang mga cabinet ay ganoon pa rin. Sa lamesa, nandoon ang asukal, asin, paminta. Tila walang taong pumunta rito. Kaya, pumunta siya sa kwarto, at doon, mula sa pintuan, may isang bagay na nakapukaw ng pansin niya. Ang pinto ng lumang aparador. Ang aparador na iyon ay nasa dulo ng kwarto, malapit sa bintana, gawa sa madilim na kahoy, nara, mabigat, at mula pa noong buhay ang kanyang ina. Dinala iyon ng kanyang ina nang tumira ito sa kanila, matapos mamatay ang ama, at iniwan kay Maria. Palaging nirereklamo ni Danilo na kinakain ito ang kalahati ng espasyo sa kwarto at sinisira ang modernong disenyo. Ang museo ng nanay mo, sabi niya. Kailan ba nating itatapon yan? Hindi iyon itinapon ni Maria. Iyon lang ang natitirang alaala mula sa kanyang ina. Ngayon, isa sa mga pinto nito ay medyo nakabukas, hindi nakabuyangyang, hindi rin nakalapat, kundi hindi lang nakasara ng tuluyan na parang may nagmadaling isara ito nang hindi tinitingnan kung kumagat ba ang lock. Palaging sinasara ni Maria ang pinto na iyon hanggang sa tumunog ang lock. May natatanging tunog ang aparador. Palagi itong isinasara ng ina na may tunog na, tuk! Ngayon, walang tuk. Medyo nakabukas lang ang pinto. Lumapit si Maria at umupo sa harap ng aparador. Sa ibaba sa sahig, may isang puting bagay, isang maliit na piraso ng papel, bahagyang mas malaki sa kuko, isang manipis na hibla, na parang maingat na hiniwa ang pahina gamit ang cutter, at hindi napansin na may nahulog na maliit na piraso. Pinulot ni Maria ang piraso, inilapit sa kanyang mata. Luma na ang papel, naninilaw, makapal, yung klase ng papel na bihira mo nang makita ngayon. Papel ito mula sa mga notebook ng nanay niya. Tumibok ang puso niya ng malakas, tapos umulit. Pagkatapos ay bumalik sa mahinang pagtibok, ngunit sa hindi pantay na paraan. Binuksan niya ng tuluyan ang pinto. Sa loob, nasa tamang lugar ang lahat. Mga tumpok ng liham na nakatali ng manipis na pisi. Isang balot ng mga litrato sa lumang envelope, isang maliit na kahoy na kahon na may madilim na takip kung saan tinatago ng nanay niya ang mga samples. Ang mga samples, noong bata pa siya, tinatawag ni Maria itong mga maliliit na bote ni nanay, maliliit na glass vials na may mga takip at may nakasulat na pangalan sa papel, ilang-ilang, kalamansi, sampagita, rosas, vanilla. Ang kahon na iyon ay nasa tamang lugar at ang takip ay tila walang nagbago. Gayunpaman, binuksan ito ni Maria at chinek. Ang lahat ng bote ay nasa kani-kanilang lalagyan. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga notebook. 3 ang notebook ng nanay niya. Isang makapal na may brown na cover kung saan maayos na isinusulat ni Nanay Paula ang mga notes sa trabaho. Isang mas manipis na may gray na cover para sa mga draft at reference. At ang pangatlo, ang pinakamaliit na asul na may matitigas na kanto. Sa huling ito, itinala ng ina ang mga unang eksperimento niya
noong nagsisimula pa lang siya sa pabrika. Inilagay ni Maria ang 3 notebook sa ibabaw ng kama at binuksan ng Brown ang pinakamahalaga. Sa simula, nilipat-lipat lang niya ang pahina, pamilyar ang sulat kamay ng ina maayos, nakahilig, medyo may arte, mga kolum ng numero, porsyento, gramo, mga chemical abbreviation na hindi kailanman naintindihan ni Maria. Mga pangalan ng amoy bergamot, ilang-ilang, musk, vanilla, sa bawat pahina, ang kamay ng kanyang ina. Sa gilid, may mga note gamit ang lapis. Sinubukang huwag masyadong patapangin ang base, at biglang may bakanting espasyo. Inilipat pabalik ni Maria ang pahina. Sa pagitan ng 2 pahina, may isang hiwa na halos hindi maramdaman sa paghipo, manipis, pantay, at pagkatapos mismo ng hiwang iyon, ang susunod na pahina ay nagpatuloy na parang walang nangyari, pero hindi na konektado ang ibig sabihin. May simula ng formula, top notes, dry part, 6%, 4%, at sa susunod na pahina ay nandun na agad ang final mix, ang pag-check ng fixation. Sa pagitan nila ay dapat nandoon ang gitna, ang paglalarawan ng pinakapuso ng pabango, ang pinakamahalagang bahagi. Ipinasok ni Maria ang kanyang daliri sa ilalim ng binding at nakita niya, ang pahina ay hindi pinunit. Ang pahina ay maingat na hiniwa malapit sa binding gamit ang talim ng cutter. Naglipat pa siya ng mga pahina, may isa pa ring bahaging ganito, at isa pa. 3 pahina mula sa pinakamahalagang bahagi ng notebook ang kinuha. Sa manipis na gray na notebook, may kulang din na 2 pahina. Sa maliit na asul, isa. Umupo si Maria sa kama at hawak ang mga notebook. Sa labas, nagsimulang umambon ulit. Ang mga patak ay tumatama sa bintana. May kotseng dumaan sa malayo. Sa loob-loob niya, naging napakatahimik hindi dahil sa takot. Tahimik na tahimik, gaya ng nararamdaman ng isang tao kapag sa unang pagkakataon ay napagtanto niya ang isang malaking katotohanan at hindi pa niya alam kung anong gagawin dito. Tiningnan niyang muli ang maliit na piraso ng papel na hawak ng kanyang kabilang kamay, napakaliit, na may isang dulo na malinis at tuwid ang hiwa. Nahulog ang pirasong ito nang hiwain ang pahina. Hiniwa ito ng maingat, pero nagkamali ng kaunti at may naiwang manipis na bahagi. Tumayo si Maria at nilibot muli ang apartment, ngunit ngayon ay may ibang paningin. Sa hallway malapit sa pinto, ang doormat ay nausog ng 3 milimetro. Sa sabitan, ang sombrero ni Danilo ay bahagyang wala sa pwesto. Sa banyo, ang tuwalya ay nakasampay ng tuwid, pero ang sabitan nito ay nakatagilid. Sa hallway, malapit sa shoe rack, ang brush para sa Swedish shoes ay nandoon, pero hindi sa pwestong iniiwanan niya, kundi sa mas mataas na shelf. Sigurado siyang hindi siya ang may gawa nun kaninang umaga. May nag-ikot sa apartment ng maingat. Hindi nagulo ang gamit. Alam ng taong ito kung saan siya pupunta. Alam kung nasaan ang aparador. Alam kung ano ang nasa loob nito. Alam kung aling pahina ang kailangang hiwain. Hindi siya basta-bastang magnanakaw. Hindi aksidente. Isang babae ang dumating para kumuha ng mga partikular na dokumento. At doon, sa unang pagkakataon, inisip talaga ni Maria si Danilo. Sumandal siya sa hamba ng pinto at ipinikit ang mga mata. Sa kanyang isipan, pumasok ang napakaraming detalye na hindi niya pinansin noon, tulad ng kung paano, sa nakalipas na 6 na buwan. Ilang beses iginiit ni Danilo, hanggang kailan ba nating itatago ang mga papel na yan? Tutulungan na kitang ayusin. Kung paanong isang beses, pumasok ito sa kwarto habang naglilinis siya at matagal na pinagmasdan ang mga notebook. Kung paano ilang buwan na ang nakakaraan. Nagtanong ito na parang walang ibig sabihin. Naiintindihan mo ba ang nakasulat sa mga notebook ng nanay mo? Para sa trabaho ba yan o puro doodle lang? Sumagot si Maria. Trabaho niya yan, mga formula, pero wala akong naiintindihan dyan. At tumango lang si Danilo at hindi na nagtanong ulit. Pero pagkatapos mismo ng usapang iyon, tila tumigil na siya sa pagrereklamo tungkol sa aparador. Iminulat ni Maria ang kanyang mga mata. Sa kanyang lalamunan ay may namumuong bukol, tuyo at nakakainis. Hindi iyon luha, kundi ibang bagay. Tiningnan niya ang relo. Darating si Danilo sa loob ng ilang oras. Hanggang sa oras na iyon, kailangan niyang ibalik ang lahat sa ayos para hindi ito makahalata. Bumalik siya sa hallway, hinubad ang rubber shoes, kumuha ng dustpan at walis, at binuksan ang pinto. Nandoon pa rin ang linya ng asin sa sahig,
at malinaw ang bakas ng babae roon. Kinuhanan ulit ito ni Maria ng litrato nang malapitan bilang ebidensya. Pagkatapos ay maingat na winalisan ng asin papunta sa dustpan. Ibinuhos ito sa isang maliit na brown paper bag, tiniklop ang dulo at tinalian ng sinulid. Ipinasok niya ang balot na ito sa kanyang bag. Sa pinakaloob na bulsa sa ilalim ng lining ang lugar na hindi kailanman tinitingnan ni Danilo. Pagkatapos, pinunasan niya ang sahig malapit sa pinto gamit ang basang-basahan, inayos ang doormat, isinara ang pinto, bumalik sa aparador, at maingat na ibinalik ang mga notebook sa dati nitong ayos. Palaging inilalagay ng kanyang ina ang pinakamakapal sa ilalim, ang dalawang manipis sa itaas, na nakaharap ang binding sa iisang direksyon. Ang piraso ng papel ay inilagay ni Maria pabalik sa sahig. Ipinasok niya ito sa isang libro sa bedside table, sa gitna ng mga pahina at nilagyan ng bookmark. Isinara ang pinto ng aparador nang hindi nakalapat eksaktong ilang milimetro katulad ng kung paano ito iniwan ng bisita. Kung sakaling sumilip si Danilo sa kwarto, makikita niya ang eksaktong inaasahan niyang makita. Gugustuhin nitong isipin na naging matagumpay ang plano. Nagpakulo ng tubig si Maria, umupo sa lamesa sa kusina. Hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Tanging mga daliri na lang ang malamig. Pinapainitan niya ang mga ito sa tasa at tumingin sa bintana. Lumakas ang ulan. May mga agos ng tubig na bumababa sa salamin. Pagsapit ng gabi, umuwi si Danilo ng halos nasa oras. Binuksan ang pinto gamit ang kanyang susi, gumawa ng ingay sa hallway habang hinuhubad ang sapatos at sumipol ng isang kanta. Narinig ni Maria na sinabit nito ang jacket. Pumasok sa sala at sumilip sa kusina. "Nandito na ang misis ko!" Ngumiti siya. "Iniligtas mo ang asawa mo. Nasaan ang suit?" Inangat ni Maria ang tingin sa kanya. Pareho pa rin ang mukha nito kaninang umaga, kalmado. Medyo pagod, may mga nakasanayang kulubot sa paligid ng mga mata. Ang mukha ng isang lalaki na nagsuot ng singsing sa kanyang daliri 20 taon na ang nakakaraan, na humawak sa kanyang kamay sa ospital nang mawalan siya ng pakiramdam sa binti pagkatapos ng isang operasyon na sinabay sa paglilibing sa kanyang ina. "Danilo," sabi niya ng kalmado, "sabi sa akin sa laundry shop, kinuha na raw ang suit kaninang umaga." Tumigil siya ng isang segundo, isang napakaikling segundo. Kung hindi pinagmamasdan ng mabuti ni Maria ang mukha nito, hindi niya ito mapapansin. "Ah, oo nga pala." Hinampas niya ang sariling noo gamit ang palad. "Nakalimutan kong sabihin sa'yo, kinuha ni Karina, yung assistant ko. Napadaan siya doon. Sinabi ko na lang na kunin niya. Akala ko natawagan kita agad, nakalimutan ko. Kita mo na kung gaano ka-busy ang araw ko. Huwag ka nang magalit." "Hindi ako magagalit," mahinahong sagot ni Maria. "Nagtaka lang ako. Pumunta ako doon tapos kinuha na pala ang suit. Patawarin mo na ako, ang tanga ko." Humakbang siya palapit, hinalikan siya sa sintido, katulad kaninang umaga. Pero at least nakalabas ka para magpahangin." "Pero at least nakalabas ako para magpahangin," inulit ni Maria. "Ano bang hapunan? Iinitin ko yung ulam." Umupo siya sa lamesa. Nagsimulang magkwento tungkol sa trabaho, sa mga supplier, sa traffic sa tulay. Inilapag ni Maria ang plato sa harap niya. Nagtimpla ng kape. Sumasagot ng naiintindihan ko. Pero sa loob-loob niya, nandoon pa rin ang katahimikan tulad ng kanina sa may aparador. Tinitingnan niya ang kanyang asawa. At sa unang pagkakataon sa mahigit 20 taon, nakikita niya ito bilang isang estranghero. Hindi bilang si Danilo na kasama niya sa lahat ng panahong iyon, kundi bilang isang lalaki na kaninang umaga ay sinadyang palabasin siya ng bahay para may isang taong kakuntsaba nito ang makapasok at nakawin ang pinakamahalagang notebook ng kanyang ina. Sa gabi, nang makatulog na si Danilo, tahimik na bumangon si Maria mula sa kama. Nakayapak, nakasuot ng pantulog, pumunta sa aparador, hinawakan ang pinto gamit ang daliri para hindi tumunog ang lock, kinuha ang mga notebook, at dinala sa kusina. Isinara niya ang pinto, binuksan ang maliit na ilaw sa ibabaw ng lamesa, kinuha ang cellphone at sa sobrang katahimikan, kasabay ng mahinahong paghinga ng asawang natutulog sa kwarto, pinikturan ang lahat. Ang malinis na hiwa malapit sa binding, ang mga nawawalang pahina, ang piraso ng papel ng malapitan, ang resibo ng laundry na may oras ng pagkuha sa umaga, ang balot ng asin. Bawat litrato ay 2 beses niyang chinecheck para siguruhing malinaw, para makita ang detalye. Nang matapos, matagal siyang nakaupo. Sa labas, tumigil na ang ulan.
Naiwan na lang ang basang kintab ng kalsada sa ilalim ng poste ng ilaw. Sa katahimikan, biglang nakaramdam si Maria ng matinding pagnanais na makausap ang kanyang ina. Hindi ng malakas, kundi sa isip lang. Nay, patawarin mo ako, hindi ko nabantayan. At agad niyang narinig ang boses nito na sumasagot. Huwag kang umiyak, anak, mag-isip ka. Sa umaga, nang umalis si Danilo, mabilis na nagbihis si Maria, kinuha ang bag. Sa loob nito, sa maliit na bulsa, nandoon ang balot ng asin. At bumaba siya sa plaza ng building. Nakaupo ang matanda sa isang sementadong upuan malapit sa pangalawang entrance. Suot ang parehong madilim na balabal. Tuwid ang likod, tila may hinihintay. Lumapit si Maria, tumayo sa harap niya, at tumitig sa kanyang mga mata. Sino po kayo? Mahinang tanong niya. At paano niyo nalaman? Hindi napitlag ang matanda, hindi inalis ang tingin. At tinitigan si Maria mula ibaba pataas. Bahagyang nanliit ang mga mata at itinuro ang bakanteng pwesto sa tabi niya. Upo ka, anak. Hindi magandang pag-usapan ang ganitong bagay nang nakatayo. Umupo si Maria. Medyo basa pa ang upuan. Hindi pa natutuyo ang ulan kagabi at tumagos agad ang lamig sa kanyang pantalon. Kumuha ang matanda ng nakatuping dyaryo mula sa kanyang bulsa. Pinunit ang isang bahagi at inupuan ito. Ang isa pang piraso ay inilagay niya para kay Maria. Bawal umupo sa basang kahoy. Sabi niya, sa edad natin, sa likod tumatama ang lamig. Salamat po, mekanikal na sagot ni Maria. Ilang sandali silang nakaupo ng tahimik, walang tao sa plaza. Isang janitor sa malayong sulok ang nagwawalis ng mga dahon sa isang tumpok. Mabagal, malalaki ang hagod ng walis tingting. Sa ikatlong palapag, may nagbukas ng bintana at narinig ang lumang OPM song mula sa radyo. Nakikinig ang matanda sa musika na bahagyang nakatagilid ang ulo at napansin ni Maria na kapag malapitan, hindi naman pala nakakatakot ang mukha niya payat, puno ng kulubot, pero kalmado. Ang kanyang mga kamay ay kamay ng isang babaeng nagtrabaho buong buhay niya. Ako si Aling Zita, sabi niya kalaunan. Hindi ako manghuhula, anak, ni hindi albularyo, gaya ng sinasabi ng iba dyan. Isa lang akong matandang maraming taon nang naglalakad sa mundong ito. At yung asin? Bakit po kayo nagbuhos ng asin? Paano ko ba sasabihin sa'yo ng iba? Lalapit sa'yo at sasabihing, Maria, nanakawan ka ngayon. Anong isasagot mo sa'kin? Baka sabihin mong, umalis ka nga dyan? Lola, wala akong oras at tama ka naman. Dito sa may entrance, ang daming matalino. Pero kapag seryosohan na, walang naniniwala kahit kanino. Iba ang pamahiin. Asin sa pintuan. Tahimik. Nakakapagtaka. At natatanim sa isip. Alam ko, kung mayroon ka man lang kahit kaunting kutob, sa gabi yuyuko ka at titingin. At makikita mo. Huminto siya. Tutal, hindi ko naman sinabi ang pamahiin bilang sumpa. Sinabi ko ang katotohanan. Binalot ko lang sa isang kasabihan. Yumuko si Maria. Sa palad niya ay nandoon ang maliit na balot ng asin. Inilabas niya ito, binuksan, isang puting bunton ng asin sa ibabaw ng papel. Tinipon ko po, mahinang sabi ni Maria, at pinikturan ko yung bakas ng sapatos. Mabuti, nag-iisip ka, tango ni Aling Zita. Paano niyo po ako nakilala? Matagal na kitang kilala, anak. Ikaw lang ang hindi nakakakilala sa akin. Nakatrabaho ko ang nanay mo. Lumingon nang mabilis si Maria, kaya't muntik nang mapunit ang butones ng kanyang kwelyo. Kasama ni nanay? Kasama ni Nanay Paula sa pabrika, alam mo ba? Yung gawaan ng pabango, kung saan siya chemist. Nagsimula ako roon noong una, sa may packaging, tapos inilipat ako bilang assistant sa laboratorio. Hindi bilang chemist wala akong utak para diyan. Tagahugas lang ng mga lalagyan, tagaayos ng mga bote, tagalinis ng salamin. Isang maliit na tao, hindi napapansin. Pinagsaklob niya ang kanyang mga kamay sa kandungan. At kapag ikaw ay isang maliit na tao, hindi ka tinuturing na tao ng iba. Nag-uusap sila sa harap mo na parang upuan ka lang. Marami akong narinig sa loob ng 20 taon doon. Hindi ko po kayo matandaan, litong sabi ni Maria. Pero natatandaan kita. Pumunta ka kay Nanay Paula sa guardhouse ng mga 3 beses. Mahaba pa ang itrintas ng buhok mo. Maputi. Nakatayo ka sa guardhouse kausap yung sekyu. Tapos lalabas si Nanay Paula at mag-iiba ang mukha niya na parang nagbukas ang ilaw. Mahal na mahal ka niya, anak. May gumalaw sa loob ni Maria. Hindi luha. Hindi sanay umiyak si Maria. Tinuruan siya ng kanyang ina. Ang pag-iyak ang huling gagawin.
Mag-isip ka muna. Pero uminit ang kanyang lalamunan. Lumingon siya at tiningnan ang janitor na nag-iipon ng dahon para hindi makita ni Aling Zita ang mga mata niya. Si Nanay Paula ay espesyal sa amin, patuloy ng matanda. Isang utak, isang talento. Alam mo ba? May mga babaeng may pang-amoy na parang asong pangangaso. Lalapit siya sa isang bote, 2, 3 beses aamuyin. Tapos agad niyang sasabihin, sobra ang musk dito. Kailangang bawasan. Dito masyadong maasim. Ang top note ang sumasapaw. Nagalit ang management. Paula, huwag ka nang magmagaling. Gawin mo na lang ang inuutos sa'yo. Pero hindi niya kaya iyon. Gumagawa siya para sa mga tao, para sa ganda, hindi para sa kwota. At ano pong nangyari? Hindi mo alam? Alam ko pong may ginawang project si nanay. Alam kong hindi na aprubahan ang trabaho niya. Hindi niya gustong pag-usapan iyon. Hindi niya gusto dahil masakit, buntong hininga ni Aling Zita. Nakagawa si Nanay Paula ng isang pabango na kapag inamoy ng sino man sa laboratorio, lahat sila ay natatahimik. Simpleng babae lang ako. Hindi ako marunong sa pabango. Pero nang buksan ko ang boteng iyon sa unang pagkakataon nung taon, na namatay ang nanay ko at wasak na wasak ako, inamoy ko yung pabango at umiyak ako. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil naalala ko kung paano tumutubo ang sampagita sa bakuran namin. At kung paano nagsasampay ang nanay ko ng damit. At ako noong bata pa, tumatakbo sa ilalim ng mga sampay. Naiintindihan mo ba? Hindi siya pabango, kundi panahon na bumabalik. Nakikinig si Maria habang nakakuyom ang palad niya sa balot ng asin. At hindi nila inapruba. Hindi. Alam mo kung bakit? Dahil ang vice director ay si Arturo Fernandez, isang madulas na tao. Hindi niya dinala sa production ng formula, tinawag niya si Nanay Paula sa opisina at sinabi, Paula, ibigay mo ang formula sa kumpanya. Ila-launch natin. Ipapangalan natin sa kumpanya. Ibig sabihin, hindi sa kanya, hindi sa kahit kanino, kundi sa pabrika na nagsara pagkaraan ng 3 taon at mapupunta sa kanya ng personal. Hindi tanga si Nanay Paula. Di ko arang, naintindihan niyang gusto nilang kunin ang formula, burahin ang pangalan niya, at i-launch ang pabangong iyon sa labas ng kumpanya para kumita ng pera nang hindi nakikita ng nanay mo ang kahit isang sentimo. Tumanggi siya, sinabi niya, "Edi wag," at inuwi niya ang mga notebook. Hindi siya pinatawad ni Arturo Fernandez. Sinimulan siyang gipitin, inalisan ng bonus, binigyan ng warning. Tiniis ni Nanay Paula ng 2 taon pa, tapos umalis na siya. Baka hindi mo tanda, bata ka pa noon. Tanda ko. Humina ang boses ni Maria. Tanda ko si nanay pag-uwi sa gabi, nakaupo lang sa kusina ng tahimik. Akala ko pagod lang. Yun pala, umiiyak siya sa loob-loob niya. Umiiyak nga, kumpirma ni Aling Zita. Pero sa harap mo, hindi. Alam ko yan kasi sinabi niya sa akin minsan, Zita, sa harap ng anak ko, bawal. Kailangang makita ng anak ko na matapang ang nanay niya. Lumingon si Maria. Nakatingin si Aling Zita sa ibang direksyon. At ngayon, patuloy ng matanda. Pakinggan mo ang susunod. Pagkatapos sa pabrika, nagtrabaho ako sa isang maliit na panaderya. Tapos naging CQ. At sa wakas nagretiro. Lumipat ako rito sa bahay ng pamangkin ko. Naglalakad-lakad, namamasyal, hindi nakakaabala kahit kanino. Tapos, 1 buwan ang nakalipas, nakasakay ako sa jeep papuntang health center. At sa isang babaan, bumaba ang isang lalaking nakasuot ng maayos na polo, halatang mayaman, at kasama niya ang isang batang babae na naka-jacket at heels. Pumunta sila sa isang business center. Hindi ko sana papansinin. Ang daming ganyang magkapares. Pero lumingon yung lalaki at kumaway sa isa pang tao na bumaba sa kotse. At yung ikatlong iyon ay si Arturo Fernandez. Matanda na. Pero nakilala ko siya agad. Alam mo ba, may mga mukhang hindi nakakalimutan. Lalo na kung 20 taon mo siyang tiningnan. At yung lalaking nakapolo ay ang asawa mong si Danilo Maria. Nanlamig si Maria. Sa itaas, isang bintana ang sumara ng malakas. Sumandal sandali ang janitor sa kanyang walis. Danilo? Sabi niya ng halos walang boses. Danilo? Umuwi ako sa bahay. Umupo at nag-isip. Anong kinalaman ni Danilo sa matandang Arturo? Si Arturo, bukod sa formulang iyon, wala na siyang iba. Pagkasara ng pabrika, nagpalipat-lipat kung saan-saan. Kaya nag-imbestiga ako ng maingat. May kilala akong dating lab assistant, si Aling Mara, buhay pa. Mabuting tao. Tinawagan ko siya. Sabi niya,
Zita, si Arturo ngayon ay consultant sa isang cosmetic company, ang Aromas Filipinas. Maglalabas sila ng bagong linya ng pabango. Aromas Filipinas, inulit ni Maria. Narinig mo na? Nakita ko yung calling card sa pitaka ni Danilo. Mabuti. Kalmadong sabi ni Aling Zita. Pakinggan mo ang karugtong. Bumalik ako sa business center na yon. Umupo ako sa waiting shed sa harap. Matanda na ko. Sinong papansin sa akin? Wala. Nakaupo lang ako doon, nagbabasa ng dyaryo. Nakita ko yung Danilo mo kasama ulit ang batang babae na yon, at si Arturo. Pumasok sila sa isang coffee shop sa ground floor. Pumasok din ako. Umupo ako sa kabilang table. Umorder ng kape. Mahina magsalita si Danilo, pero matalas pa ang pandinig ko. Narinig ko ang tungkol sa mga notebook, biyenan. Tungkol sa hindi niya naiintindihan kung anong meron siya. At tungkol sa kumbinsihin ko siya, o tayo na mismo ang kukuha. Tapos makalipas ang 1 linggo, nakita ko na yung batang babae sa plaza ninyo. Napadaan siya rito ng 2 beses, tumayo sa entrance, nakatingin sa cellphone. Naintindihan ko na, nag-iikot sila para magmanman. Huminga ng malalim si Maria. Ang pangalan niya ay Karina, sabi niya. Sabi ni Danilo assistant daw niya. Assistant? Ngumiti si Aling Zita. Assistant sa anong trabaho ngayon? Malinaw na ba? At yung asin, saan nanggaling? Yung asin ay nung makalawa. Nakaupo ako sa upuan sa plaza. Gabi na noon. Lumabas ang Danilo mo para manigarilyo. Tumayo sa isang gilid na nakasandal sa pader. May kausap sa cellphone. Akala niya walang tao sa paligid. Tahimik lang akong nakaupo. Hindi niya ako napansin. Matanda na di ba? Anong pake nila? Narinig ko. Bukas aalis siya ng 11:00. Mga 40 minutes. Kunin mo lang ang mga pahina na kailangan, at yung kahon. Huwag mong gagalawin ang mga hindi kailangan. At doon ko naintindihan na hindi na ako pwedeng maghintay. Nakaupo si Maria na nakapatong ang mga siko sa kanyang tuhod. Ang plaza ay pareho pa ring makulimlim, basa, pero ang mundo sa loob niya ay nagbago na. Ang mga bagay na kaninang umaga ay nararamdaman lang niya. Ngayon ay may mga pangalan, pwesto, at mukha na. Aling Zita, sabi niya ng mahina, pwede po ba ninyo akong samahan kay Aling Mara? Gusto ko siyang makausap ng personal. Siyempre, tumango ang matanda na parang iyon lang ang hinihintay niya. Pumunta na tayo ngayon, kung gusto mo. Narating nila ang apartment ni Aling Mara sa oras ng tanghalian. Nakatira si Mara sa isang maliit na kwarto sa 4th floor ng isang building na walang elevator. Siya mismo ang nagbukas ng pinto, maliit, may puting buhok, nakasuot ng duster at tsinelas. Pagkakita kay Aling Zita, niyakap niya ito. Pagkakita kay Maria, tinitigan niya ito ng mabuti. Naku, kamukhang kamukha ng nanay niya. Mahinang sabi nito. Yung mga mata lang ang nakuha sa tatay. Pasok kayo. Sa kusina ni Tamara, may mga paso ng aloe vera at orchid sa bintana. Sa lamesa, may plastic na mantel na may floral design, isang plato ng Monde biscuits at pitsel ng kape. Agad nagpakulo ng tubig si Aling Mara, naglabas ng keso at palaman mula sa cabinet. Ganun ang nakasanayan nila. Kape muna, bago kwentuhan. May ibinulong si Aling Zita sa tainga niya. Tumango si Mara. Umupo sa lamesa kasama nila. At matagal na tinitigan si Maria. Ginalang ko si Nanay Paula, sabi niya kalaunan. Siya lang sa amin ang nagtrabaho hindi lang para sa sweldo. May naitago ako mula noong mga panahong iyon. Sandali lang. Umalis siya at bumalik dala ang isang manipis at lumang folder. Nakatali ito ng pise at nakasulat sa label ang sulat kamay ng ina. Laboratorio, mga kopya. Maingat na inalis ni Mara ang tali na parang nagbubukas ng lampin ng sanggol. Nang magsara ang laboratorio natin, kwento niya, lahat ng papel ay dinala sa archive. Pero ugali ko na ang gumawa ng kopya para sa sarili ko, hindi para magnakaw, kundi dahil hindi ako naniniwalang magtatagal ang mga papel na iyon. At tama ako. Pagkalipas ng 2 taon, nasunog, tanda mo, Zita. Tanda ko, pinag-usapan ng lahat ang sunog na iyon. Tapos, maingat na naglabas si Mara ng mga naninilaw na papel. Ito ang mga lab reports. Tingnan mo, nakapangalan dito ang amoy. Sample No. 17. Nandito ang mga detalye. Nandito ang komposisyon, kahit hindi eksakto ang porsyento. At dito, tingnan mo, ang pirma ng developer, Paula S. Mendoza. Sulat niya ito. Kabisado ko. At dito rin, isang internal memo, ang pag-reject ng approval ng sample para sa production.
Pirma ni Arturo Fernandez. May petsa. Kinuha ni Maria ang mga papel. Magaan ang papel, medyo magaspang. Sa isang kanto ng pahina, may maliit na mantsa ng mantika. Isang napakapamilyar at pambahay na mantsa. Palaging nagtatrabaho si Nanay Paula sa lamesa habang umiinom ng kape. Minsan, may tumutulong patak. Aling Mara, sabi ni Maria, sa tingin nyo, kung ibalik nila ang formula ngayon, pwede ba nilang irehistro yon sa pangalan nila? Kahit wala yung mga orihinal na pahina? Hindi. Kulang-kulang ang alam nila. Sa isip ni Arturo, may natatandaan siya, pero ang eksaktong formula, hindi niya alam, sigurado ako. Kailangan nila ang mga notebook ng nanay mo, ang eksaktong sukat. Kung wala yon, wala silang magagawa. Pero kung nasa kanila yon, gagawin nila at ipapasa bilang sarili nilang gawa. Paano kung nasa akin ang mga report na may pangalan ng nanay ko? Aba, ibang usapan na yan. Tipid na ngumiti si Mara. Kung ganoon, mas marami kang hawak na ebidensya kesa sa kanila. Hawak mo ang orihinal na nag-imbento. Halos 2 oras silang nag-usap. Lumabas si Maria mula sa bahay ni Aling Mara, karga-karga ang folder. Ibinigay sa kanya ni Mara ang lahat ng iningatan niya sa nakalipas na mga taon. Ibinigay niya ng ganoon na lang. Sabi niya, nangako ako kay Nanay Paula. Nung buhay ka, hindi ko nagamit to. Ngayon, para sa'yo magagamit na. Kinagabihan sa bahay, hinintay ni Maria na maligo si Danilo at tahimik siyang pumunta sa hallway. Sa ilalim ng shoe rack, nakalagay ang bag at jacket niya. Chinek niya ang bulsa ng jacket, wala. Sa bulsa ng coat, may panyong nakatupi. Ang pitaka, palaging dala ni Danilo, pero ngayon ay tinamad ito at naiwan sa bulsa ng jacket na nakasabit. Tahimik na kinuha ni Maria ang pitaka, binuksan mga card, pera, isang resibo sa botika, at isang manipis at puting calling card na may gold na letra. Aromas Filipinas. Karina Santos, Assistant Development Sector. Sa likod, may nakasulat na cellphone number. Hindi nakaprint, sulat ni Danilo. Kinuhanan ito ni Maria ng litrato sa parehong gilid. At may isa pang maliit na resibo na gawa sa manipis na papel. Key duplication. Ang petsa ay isang araw bago siya utusan ni Danilo na pumunta sa laundry shop. Ang pwesto ng keymaker ay ilang minuto lang mula sa bahay. Tiningnan ni Maria ang resibo at naisip kung gaano kasimple ang lahat. Maagang nagpa-duplicate ng susi si Danilo, ibinigay kay Karina. Kaninang umaga, pinalabas siya gamit ang dahilan ng suit na kinuha na ni Karina. Pumasok si Karina gamit ang susi, binuksan ang aparador, hiniwa ang mga pahina, kinuha at umalis. Tapos, at walang makakaalam kung hindi dahil sa isang matandang babaeng akala ng lahat ay baliw, na nagbuhos ng kaunting asin sa pintuan. Pagkalipas ng 2 araw, may dalang folder si Danilo galing sa trabaho. Umupo siya sa harap ni Maria sa kusina at inilapag ang mga papel. Maria, malambing niyang sabi. Kinausap ko yung ilang kakilala ko. Nag-aayos sila ng mga lumang archive. Handa nilang bilhin yung mga gamit ng nanay mo, yung mga bote, notebook, lahat. Malaki silang magbayad. Alam kong mahirap pakawalan ang mga yon, mahal. Pero naiipunan lang ng alikabok dito. Pwede kang bumili ng husto mo. At makakapagbakasyon tayo sa probinsya. Kailangan mo ring mag-relax. Inusog niya ang kontrata. Kinuha ito ni Maria at binasa ng maingat. Sa itaas, nakasulat, Aromas Filipinas. Sa ibaba, malalabo ang nakasulat. Mga personal na gamit ng pamilya, samples, karapatan para gamitin ng buyer sa hinaharap. Walang salitang formula, walang salitang imbensyon, walang nabanggit sa pangalang Paula Mendoza. Ang halaga ay malaki nga, pero nakakatawa kumpara sa alam na niyang tunay na halaga ng formula. Dahan-dahang inangat ni Maria ang tingin sa kanyang asawa. Danilo, kalmado niyang sabi. Kailangan ko ng ilang araw para pag-isipan to. Siyempre, mahal, hindi ako nagmamadali. Ngumiti siya gamit ang ngiti ng nakalipas na 20 taon. Kinabukasan, pumunta sina Maria, Aling Zita, at Aling Mara sa isang abogado. Nirekomenda ito ni Mara, pamangkin niya, isang lalaking nasa edad 40 na nakasalamin, prangka at mabilis kausap. Inilapag ni Maria ang lahat sa harap niya. Litrato ng bakas sa asin, ang mismong balot ng asin, litrato ng mga hiniwang pahina sa notebook, ang piraso ng papel, ang resibo sa laundry shop na may oras ng umaga, ang resibo ng susi, ang calling card ni Karina,
ang kopya ng mga lab reports na may pirma ng kanyang ina, at ang kontrata mula sa Aromas Filipinas. Naglipat-lipat ng pahina ang abogado, nagsulat sa notepad, at tumango. Malaki ang laban natin, sabi niya pagkatapos, sabay tanggal ng salamin. May 3 matibay na ebidensya tayo. Una, ang orihinal na notebook na hiniwa bilang patunay ng pagnanakaw ng dokumento. Pangalawa, ang kopya ng mga lab reports na nagpapatunay na ang nanay mo ang lumikha ng formula. Pangatlo, ebidensya ng iligal na pagpasok sa apartment. Kasama pa ang salaysay ng mga saksi, si Aling Zita, Aling Mara, at ang tindera sa laundry. Walang kahit anong dokumento mula sa Aromas Filipinas ang dapat mong pirmahan. Ngayon din, magpapablotter tayo sa pulis at sisimulan na ang kaso. Ako nang bahala mag-ayos. At si Danilo? Mahinang tanong ni Maria. Tiningnan siya ng maigi ng abogado. Si Danilo, sa kasamaang palad, ay hindi lang asawa sa kwentong ito. Sa kasong ito, kasabwat si Danilo. Ihanda mo ang sarili mo. Yumuko si Maria, natahimik. Pagkatapos ay inangat ang ulo at sinabi, "Kalmado po ako, handa na." Naisampa ang mga dokumento ng gabiring iyon. Mabilis na nagtatype ang abogado sa computer. Paminsan-minsan ay may tinatanong kay Maria. Si Aling Zita ay nasa tabi niya. Hawak ang laylayan ng damit niya hindi para pakalmahin, kundi para lang maramdaman ni Maria na may tao sa tabi niya. Inaayos naman ni Mara ang mga lab report ayon sa PETSA. Nang pirmahan nila ang huling dokumento, hindi na nanginginig ang mga kamay ni Maria. Pumirma siya ng tuwid at malinaw, katulad ng pagpirma niya sa mga papel buong buhay niya. Sa bahay, walang sinabi si Maria kay Danilo. Ininit ang hapunan, umupo sa harap niya, tinanong kung kumusta ang araw niya. Sumasagot siya, nagbibiro, nagkwento tungkol sa isang supplier na na-late sa meeting. Tiningnan ni Maria ang mukha niya at naisip, sa unang pagkakataon, kung gaano kadali para dito ang magsinungaling. Hindi nag-aatubili, hindi nagmamadali, nakatingin diretso sa mata. Napagtanto niyang matagal na niya itong ginagawa. Hindi lang niya alam noon kung ano ang dapat mapansin. Napag-isipan mo na ba yung tungkol sa mga gamit ng nanay mo? Tanong niya habang nagtitimpla ng kape para sa sarili. Napag-isipan ko na. Pwede ba nating pag-usapan sa Sabado? Sige, ngumiti siya. Sa Sabado. Kaya naman, Biyernes ng umaga, tumawag si Danilo galing sa trabaho at sinabing hinihintay siya sa Sabado ng 10:00 sa opisina ng Aromas Filipinas. Mas maganda raw doon. May boardroom, may abogado, mabilis lang daw ang pirmahan, tapos kakain sila sa labas. Sabi ni Maria, "Sige, pupunta ako." Pagsapit ng Sabado, nag-ayos si Maria ng maayos, pero hindi magarbo tulad ng pupunta sa trabaho. Gray na blouse, komportableng sapatos, nakapusod ang buhok tulad ng sa ina niya. Inilagay niya sa bag ang folder na naglalaman ng mga kopya ng dokumento. Sina Aling Zita at Aling Mara ay sumakay sa ibang sasakyan kasama ng abogado. Napag-usapan nila, napapasok ang mga ito 10 minuto pagkatapos niya. Ang opisina ng Aromas Filipinas ay nasa isang bagong building sa Makati na may glass doors. Naghihintay si Danilo sa lobby, inakbayan siya. "Bakit masyado kang seryoso?" "Relax lang, mahal. Okay ang lahat. Kinakabahan kasi ako, wala yan." Sa boardroom, 3 tao ang sumalubong sa kanila. Sa mahabang mesa ay ang abogado ng kumpanya, isang lalaking nasa 50 Celsius na nakasuit at mukhang pagod. Sa tabi niya, isang matanda at payat na lalaking may mamahaling salamin, si Arturo Fernandez. Nakilala siya agad ni Maria kahit unang beses pa lang niyang nakita, base sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Ganito tumingin ang mga taong naghintay ng pagkakataong ito ng maraming taon. Ang pangatlo ay si Karina. Ang batang babae na ngayon ay walang suot na light jacket, kundi nakasabit ito sa kanyang upuan. Nakasuot siya ng fitted na gray na blazer. Sa kanyang mga paa, maitim na sapatos na patulis ang unahan at may manipis na takong. Ibinaba ni Maria ang kanyang tingin sa mga sapatos at pinagmasdan ito ng 1 segundo. Makikita ang disenyo ng swelas nang bahagyang igalaw ni Karina ang kanyang paa ang parehong maliliit na zigzag. "Maria, kinagagalak kitang makilala." Ngumiti si Karina. "Propesyonal. Upo po kayo." Umupo si Maria. Umupo si Danilo sa tabi niya. Ipinatong ang kamay sa sandalan ng upuan niya. Inusog ng abogado ng kumpanya ang kontrata. "O sige po, kailangan lang po namin ang pirma niyo para sa turnover ng archive."
Ang halaga ay katulad ng napag-usapan nyo ni Danilo. Sandali lang, kalmadong sabi ni Maria. Bago ako pumirma, may gusto muna akong ipakita. Tiningnan siya ni Danilo nang may pagtataka. Maria? Ano to? Wala. Gusto ko lang ipakita. Binuksan niya ang folder at inilabas ang mga papel ng walang pagmamadali. Ang una ay ang litrato ng linya ng asin sa pintuan. Ang pangalawa, ang malapitang litrato ng bakas ng pambabaing sapatos sa asin, kung saan malinaw ang disenyo ng swelas patulis, manipis ang takong, maliliit na zigzag. Inilapag ni Maria ang litrato sa gitna ng mesa at dahan-dahang inusog papunta kay Karina. Hindi sinasadyang napatingin si Karina sa sarili niyang sapatos at itinago ito sa ilalim ng upuan. Ang galaw na iyon ay sapat na para matigilan ang abogado ng kumpanya at ibaba ang kanyang hawak na ballpen. Ang pangatlo ay ang litrato ng mga hiniwang pahina sa notebook ng kanyang ina. Ang pang-apat, ang piraso ng papel. Ang pang-lima, ang resibo ng duplicate ng susi na may petsa. Ang pang-anim, ang resibo ng laundry shop na nagpapakitang kinuha ito ng maaga. Ang pang-pito at pang-walo, ang mga kopya ng lab report na may pirma ni Paula S. Mendoza. Tahimik lang na nakaupo si Danilo. Namutla ang kanyang mukha na parang semento pagkatapos ng ulan. Sa oras na iyon, may kumatok sa pinto. Walang pag-aalinlangang pumasok ang kanyang abogado, sina Aling Zita, Aling Mara, at sa likod nila ay isang investigador ng NBI na nakasibilyan hawak ang kanyang badge. Tiningnan ni Arturo Fernandez si Aling Zita, at sa simula ay hindi niya ito nakilala. Hanggang sa matandaan niya, may nanginig sa gilid ng kanyang labi. Anong kalokohan ito? Sinubukan niyang sumigaw. Hindi ito kalokohan, Arturo. Kalmadong sagot ni Aling Zita. Walang halong galit. Sinimulan mo ito 30 taon na ang nakakaraan at tatapusin natin ito ngayon. Isang matandang babae ang magtuturo sa akin. Palagi mong minamaliit ang mga taong nasa paligid mo, sabi ni Aling Zita nang may parehong katahimikan. Kaya hindi mo napansin kung sino ang nakakaalala sa lahat. Nagpakilala ang investigador, hiniling kay Karina na buksan ang folder na nasa harap niya. Namutla si Karina. Nag-alangan. Bumulong ang abogado ng kumpanya sa kanya. Buksan mo. Sa pagitan ng mga kopya ng kontrata, maingat na nakasipit tulad ng mga bookmark. Ang mga hiniwang pahina na tinanggal mula sa binding. Agad na nakilala ni Maria ang sulat kamay ng kanyang ina, nakahilig, may kaunting arte. Hiniling ng investigador kay Danilo na ibigay ang cellphone niya. Sinubukan ni Danilo na tumayo at itulak ang upuan. Inulit ng investigador, Danilo, ibigay mo yung cellphone, wag mo nang pahirapan ang sarili mo. Lumayo ng bahagya ang abogado ng kumpanya kay Danilo at sinabi sa mga kasama, kinakatawan ko ang kumpanya. Ang personal na isyu ng mga empleyado ay hindi ko nasakop. Sa mga mensahe mula sa mga nakaraang linggo, may maiikling text. Karina, nakuha ko na ang suit, gumana ang susi, 3 pahina mula sa aparador, gaya ng sabi mo. At ang sagot niya kagabi, ayos. Bukas aalis siya ng alas 11, kunin mo tapos umalis ka agad. 40 minutes lang. Naging napakatahimik sa boardroom. Rinig lang ang pagtunog ng telepono sa kabilang opisina. Danilo, sa unang pagkakataon, humarap si Maria sa kanya. Bakit? Noong una, tahimik lang siya, bago nagsalita nang nagmamadali at naguguluhan. Gusto ko lang naman para sa atin. Akala ko hindi mo maiintindihan. Ikaw na ring nagsabi na hindi mo naiintindihan yon. Akala ko kukunin natin ang pera at mabubuhay tayo ng maayos. Nang sabihin kong hindi ko naiintindihan, hindi ko sinabing walang halaga yon. Natahimik siya. Tapos idinagdag niya na parang wala na sa sarili. Buong buhay ng nanay mo, inupuan niya lang ang mga yan at hindi napakinabangan. Tinitigan siya ni Maria ng matagal sa katahimikan. May nag-click sa loob niya, tulad noon sa aparador, at hindi na ito nawala. Ang 20 taon na kasama ang lalaking iyon, sa isang iglap, ay naging hiwalay sa kanya parang isang lumang jacket na hinubad mo at ipinatong sa upuan. Hindi na siya sumagot pa. Mabilis na kinuha ng abogado ng kumpanya ang kopya niya ng mga kontrata. Alam niyang itatanggi ng kumpanya ang lahat at isisisi sa mga partikular na tao. At iyon nga ang nangyari. Itinigil ng Aromas Filipinas ang pag-launch ng bagong linya habang iniimbestigahan at naglabas ng pahayag na nilalayuan nila si Arturo at Karina, personal na desisyon ng isang consultant
at isang entry-level employee. Wala raw alam ang kumpanya, pero malinaw sa mga mensahe at drafts na hawak ng investigador na kasabwat ang kumpanya. Ang kaso laban kina Danilo, Karina, at Arturo Fernandez ay umabot ng ilang buwan. Illegal trespassing, theft of documents, at attempted intellectual property fraud. Umaattend si Maria sa mga hearing ng kalmado, walang iyak, walang sigawan, hindi niya kinokompronta si Danilo sa hallway. Sumasagot lang siya sa mga tanong bilang saksi at pagkatapos ay umaalis. Mabilis na naaprubahan ang legal na paghihiwalay at annulment. Walang eskandalo. Naiwan kay Maria ang apartment na bili ito bago sila ikasal gamit ang perang natanggap ni Maria nang mamatay ang ina niya. Ang mga gamit ng kanyang ina ay ipinarehistro ni Maria sa tulong ng abogado bilang kanyang mana. Ang mga pahinang nakuha kay Karina ay ginamit bilang ebidensya at ibinalik din kay Maria. Maingat niya itong idinikit pabalik sa notebook gamit ang manipis na tape sa gilid. Hindi perpekto. Kita ang dugtong. Pero hinayaan na lang ito ni Maria. Hayaan mong makita. Bahagi yan ng kwento. Ang pangalan ni Paula S. Mendoza ay formal na kinilala sa mga dokumento bilang lumikha ng formula. Sa tulong ng kakilala ni Mara, nakipag-ugnayan si Maria sa isang maliit na pagawaan ng pabango sa probinsya, isang pamilyang negosyo, mag-asawa, parehong artisan. Inamoy nila ang sample na gawa mula sa na-restore na formula at matagal silang natahimik. Tapos sinabi ng asawang babae, "Gusto naming i-launch ito, pero dapat tapat. Gamitin ang pangalan niya." Pinirmahan ang kontrata sa kusina ni Aling Mara, sa ibabaw ng parehong plastic na mantel na may floral design. Binasa ni Maria ang kontrata ng 4 na beses. Sa bawat pahina, nakasulat. Mula sa orihinal na formula ni Paula S. Mendoza, limitado lang ang ginawa nila. Ang mga bote ay simple, transparent, at may manipis na puting label. Sa label, nakasulat ang pangalang Paula. Ang launch ay ginanap sa isang maliit na kwarto katabi ng pagawaan. Kaunting tao lang ang dumating pamilya ng mga gumawa. Ilang manunulat ng magazine tungkol sa pabango. 2 matandang kaibigan ni Nanay Paula na buhay pa. Dumating si Aling Mara na nakasuot ng bagong damit, halatang kinakabahan at inaayos ang kwelyo. Si Aling Zita ay nakasuot ng parehong madilim na balabal noong una siyang makita ni Maria, pero ngayon ay bagong laba ito at amoy sabon. Tumayo si Maria sa harap ng maliit na mesa kung saan nakapatong ang mga bote. Gusto sana niyang sabihin ang mga salitang pinaghandaan niya, pero nakalimutan niya ang lahat. Sinabi na lang niya, "Ginawa ito ng nanay ko 30 taon na ang nakakaraan." Sabi niya, gusto niyang maramdaman ng mga tao ang tagsibol kahit umuulan. "Nagpapasalamat ako sa lahat ng narito ngayon." At iyon na, wala na siyang nasabi. Sa unang pagkakataon, nanginig ang kanyang boses. Pasimpleng pinunasan ni Aling Mara ang kanyang mga mata. Ibinigay ni Maria ang unang bote kay Aling Zita. Lumapit siya rito at iniabot ng walang sinasabi. Kinuha ito ni Aling Zita gamit ang kanyang maliliit na kamay. Binuksan niya. Inilapit sa kanyang mukha at matagal na inamoy, tapos ay isinara. Tiningnan si Maria at mahinang sinabi, "Ngayon, bumalik na nga ang tagsibol." Niyakap siya ni Maria. Maliit si Aling Zita, payat, amoy tela, at may amoy ng init ng tahanan. Nanatili sila ng ganoon sa loob ng ilang segundo. Gabi na, nakaupo mag-isa si Maria sa kusina, nagtimpla ng kape. Sa ibabaw ng lamesa sa harap niya ay ang maliit na brown paper bag, kung saan niya inipon ang asin mula sa pintuan. Medyo tumigas na ang asin, pero nandoon pa rin. Pinaikot-ikot ni Maria ang balot sa kanyang mga daliri habang nag-iisip. Hindi siya naniniwala sa pamahiin noon, at hindi pa rin siya naniniwala ngayon. Hindi nahulaan ng asin ang mangyayari. Sadyang ibinuhos lang ito sa tamang lugar, at nakakuha ng bakas ng isang estranghero. Ang matanda ay hindi manghuhula o albularyo. Isa lang siyang saksi na nakaisip ng paraan kung paano mapapatingin at mapapayuko ang isang matigas ang ulong babae. At yumuko si Maria at nakita niya. Inilagay niya ang balot ng asin sa isang maliit na lata ng biskwit at itinago sa kabinet. Hindi sa kitang-kitang lugar, pero hindi rin sa pinakasulok sa paraang madali itong mahanap kung sakaling makalimutan niya kung paano dumarating ang katotohanan. Minsan kasi, dumarating ito ng walang ingay, walang kidlat, tahimik lang sa may pintuan, sa hugis ng isang puting linya ng asin na sapat na
para hindi mo muna walisin hanggang sa pagsapit ng gabi. Salamat sa pakikinig sa kwentong ito. Ako nga pala si Lester mula sa channel na Kwentong Tambayan. I-comment ninyo sa ibaba ang reaksyon ninyo sa kwento. Kung nagustuhan nyo, mag-subscribe sa channel at i-like ang video. Para sa inyo ay simpleng bagay lang ito, pero malaking tulong ito para sa amin.